Wait lang guys ha. Mag half dry lang ako. Hello? How are you guys? Grabe. Fagid! 세상이 서러지는 ayaw na sarangandago. Wala tayo. Hindi ako magbe-makeup. Mag-skincare lang ako. Tapos magano tayo guys. Usap lang. Kulang na lang Jinho. Tirisin ka ni Bricks. Ay nako, tinupi nga ako kagabi. Grabe, ang dami ko pang gagawin. Ine-edit na namin yung sa yung bricks yan para habol bukas for Valentine's Wait lang guys, sa mga skincare lang ako. Ang sakit. I'm using this, COSRX. Baka mamaya magtatanong na naman kayo eh. Maganda to. Magandang water-like. Pag sensitive skin nyo, maganda. Hello! Si ako to. Thank you sa rose. And I'm gonna put a little bit of ointment. This is for my sensitive skin. Hindi ko na to ipakita kasi hindi nyo naman ito mahanap. Okay. Hello Gino, na lang ulit kita nakita. You look more slim na, mas fresh. Ay, totoo po ba? Thank you! Pagod ka. Thank you po sa rose. Ay, grabe. Alam nyo ba? Nakauwi ako ng anong oras? Anong oras ako nakauwi? 3 a.m.? 3:30? 3 something a.m. Wow! Masaya. Sobrang saya kagabi. Although hindi po kami kompleto. Grabe, ang saya ng bonding namin kagabi. Hello, Mike. Nasa Pinas ka po. Yes po. Yes, although hindi kami kompleto. Sobrang saya. Tas ang dami namin napag-usapan. Tsaka ito, walang na late. Himala. Walang na late. May mga hindi naabot. Like, hindi nakapunta dahil na may trabaho, dahil may nilalagnat. Walang na late. Give myself credit kung bakit natuloy po ang lakad namin today. Kasi sobrang labo nilang kausap. Ay, lag ba? Lag ba? Parang okay na. Kaka-real talk mo, yes. I would like to give myself credit kung bakit po natuloy. Kasi, so, unang-una, walang nagre-reply sa GC. Walang nagre-reply talaga sa GC. So, ang ginawa, kasi ang idea nito, si QD talaga, ang idea talaga nito ni QD. Tapos si QD,
Inutusan si Pat. So si Pat nag-message. Iniisa-isa niya kami. Piniem niya si Sai. Piniem niya si Bricks yan. Piniem niya lahat. Like ako. Lahat. Pwede ka pa sa 12 o 13, 12 o 13, 12 o 13. Walang detalye. As in, pwede mo ba 12 o 13? Tapos hindi na siya ulit nag-reply. Hindi na siya sumasagot. Ano meron? Para saan ba to? Tapos, 2 days ago lang, edi Feb 11, one day bago mag-meet up. Sabi ko, ano ba? Tuloy ba? Tuloy ba bukas? Na-bring up namin yung usapan na to habang nag-shoot kami ng Bricks Chan na yung podcast. Uy, na-message ka din ba ni Perlas? Oo. Parang nagaganyan kami ng Bricks Chan. Sorry guys, ang tawag ko sa kanila Bricks Chan, which is Bricks and Christian, which I feel like that's the proper term, honestly. Kayo na bahala. Patayin niyo ako kung mali. Bahala kayo dyan. I'll keep saying Bricks Chan. So sabi ko kay Bricks Chan, oo, minessage na ako. So tuloy ba tayo bukas? Oo, ang alam ko. Pero saan ba tayo? Sinabihan ka ba kung anong location? Hindi. So paanong tuloy? Ay na, baka mamaya Baguio yan So ayan, kinukulit ko na sa GC. Ano na, tuloy pa bukas. Ganon. Pinapressure ko na si Perlas. Tapos ito naman si Perlas, na-pressure naman siya. Tinatag niya naman si QD. Cudes, ano na? Ikaw talaga nag-utos sa akin. Parang ikaw talaga, plano mo talaga to. Ganon. Tapos sabi ni Perlas, 9 PM, boro na lang ulit. Ganon. Tuloy ba? Tuloy ba kayo? Tapos, binabalik niya sa amin yung tanong. Sabi ko, Perlas, ikaw ang nag-inis ako. Sabi ko sa GC, Perlas, gusto ko yung ikaw nga nag-set up. Ikaw yung sagot mo yung inaantay namin. Tapos ang ending, binabalik mo lang sa amin yung sagot. Alam mo, bahala kayo dyan. Basta ako pupunta ako. Sabi ko, see you guys there. See you 9 PM later. As in, naayos lang yung plano, kahapon lang din. See you guys tomorrow 9 PM. Every 30 minutes na late, magbabayad kayo ng 500 na penalty. See you. Ayan, ganun. Di tuloy-tuloy na. Si Kuya Luke, see you. Si Chani, see you, susunduin ako ni Baby Brixie. Ay, tapos sabi ko, fuck you. Huy, nasabi mo, wala akong pake ka kanila. Tropa daw Uy, babe talaga ang tawag nila sa isa't isa. Alam nyo, cancel, hindi na ako takot sa mga toxic Brixians na fans dyan. Hindi na ako takot sa inyo. Bahala kayo dyan. Basta ako, magsasabi lang ako ng totoo. Bahala kayo dyan. Kung may inggit kayo, kung may inis kayo, bahala kayo dyan. Wala akong pake sa inyo. Edit kung edit. Ba't wala si Kuya Ben at Nico? Hindi ko alam. Pag may mga ganap, hindi na namin ikukulit pa. Kasi may mga tatay, may mga trabaho, kagaya ni Sai. Si Sai nga sobrang inggit, sana hindi daw kami tuloy. Oo nga sayang. Sabi ko sa ilang beses ko siya minesis, habol ka. Hindi talaga kaya mo din. Thank you. Yes, may event po si Sai. Tas maliban dun sa event niya, meron din po siyang ganap para sa negosyo ng kuya niya. Hello, Niana po dyan, Miss Janice. Ayan. So, guys, don't worry. Tapos, si QD nilalagnat. Buisit. Plano niya, tas ang ending siya ang wala.
Si Kuya Ben may trabaho yan. Alam ko yung trabaho niya eh. Busy yan. Pero, alam nyo ba guys, ito not to be overly emotional. Hindi sa overly emotional, pero yung I hope you guys don't make me sound like na masaya ako na kulang kami, pero yung kahapon, it was very wholesome po. Like talagang, paano ba? There was no tension. It was very wholesome. May bardagulan as always, pero it felt like everyone, parang everyone grew. Do you get it? Walang competition, walang inggitan, walang tinataguan walang tinataguan ng damdamin, walang ganun. Pag nabuisit, kayang sabihin upfront. Basta, hindi ko alam. Tapos si Vrix din, nagsasalita na din siya, yung kaya niyang sabihin na, alam niyo guys, sabi ni Bricks nung nasa Starbucks na kami, tapos yung huling ganap namin, parang sabi niya, alam mo sana every month may ganto tayo. Alam mo yung parang ganun? Tapos nag-agree din kami na, oy, magdala kayo ng vlog camera para sa mga followers natin. So, walang naglabas ng sama ng loob, ganun. Tapos nag-agree din kami. Kumbaga, may paalam-paalam pa rin kung sino magla-live. Yung parang ganun. Parang we know how to respect each other's boundaries, pero at the same time, we know how to communicate properly na walang magagalit or may inis na... Hindi ko gets. It was just different. It was just different. Kaya nga naglast kami ng 8 hours na kompleto kami hanggang dulo. Yeah. Hello, Zaryu. It really felt different. And I'm sure when Sai is there, Kuya Benedict is there, QD, Fukarat is there, it would still be better. I mean, it would still be the same or better. Sorry, kakagising lang. Anong oras natapos? 3 a.m. Mga 2:50 a.m. po kami naghiwalay-walay. Sana maulit. Maulit yan. Feeling ko maulit yan. Tsaka, napag-usapan na namin din yung na parang... Wala lang, parang... Sorry guys 29 na kasi, kahit ganito yung mukha ko, 29 na kasi ako. So, alam mo na, pag tumatanda ka, medyo nagiging emotional na yung puso mo. Basta, sinabi nila na, Jinho, alam mo, lalo na si Perlas and si Dada, sabi niya talaga, ituloy natin yung Squid Game, hindi lang para sa clout, pero para sa friendship natin and para mag-give back tayo sa mga followers natin. Parang sayang talaga yung friendship na nabuo natin dito. Yung parang ganun. Kung walang magsusponsor sa atin, kahit tayo lang mag-shell out ng pera. Alam mo yung parang willing sila magganyan. Like, we're becoming as one, even like, mas tight. We're more united now. I don't know. Yes, kasi dati friends kami, friends parang kami dati pa. Pero pag usapang pera, strict kami na parang, bakit? Kailangan lahat, ganun. Kailangan bawat galaw may benefit. Ngayon, willing sila mag-sacrifice. Everyone is willing to sacrifice for one another. Gets nyo ba? Bahala kung cancel. Bahala. Dati parang, friends ko yan, tropa kami. Pero pag nag-benefit ka, kailangan may benefit din ako.
O, kailangan may ganun, kailangan meron din sa akin. Kung meron ka content sa ano mo, meron din sa akin. Ngayon, Gino, wala akong paki. Sige, kahit sa channel mo na yan, kahit mag-shell out ako ng sarili kong pera for the sake ng grupo natin. Go tayo. Parang ganun. Gets nyo ba? Nananahimik ako. Sila mismo yung kating-kati And honestly, it comes from like a genuine place na siguro a part of it is also because it's part of our job as content creators and entertainers online. Pero more than that, I can genuinely feel kasi nga they love bonding with one another. Parang ganun. Kaya sobrang natuwa ako kahapon na having yung ganung klaseng conversation. Wala lang, sobrang natuwa ako na wow, grabe. 2025, grabe, parang Aling Mir na nilalamig. O yung si Aling Mir na she's always part of our group. Lalo na nung nasa car nyo po, ano-ano po yung... Sana nag-meet si Sides at si Jenny. Oo naman, we fans can offer to... Di ba, Friction Fam, matutuloy lang yan. Oh, thank you. Pero gusto ko talaga, siguro parang, ang puso namin lahat is parang, ito, galing to sa bibig ni Perlas na parang, let's not take Team Bardagulan followers for granted. Ito mismo sabi ni Perlas na, guys, hindi nyo ba napansin minsan tayo busy tayo sa mga trabaho ng kanya-kanyang trabaho. Kunwari kahit mga ilang linggo tayo hindi nag-usap, pero hindi nakakalimutan ng isa't isa dahil may ine-edit ang mga fans natin para sa atin. Parang parang sinusubo nyo sa amin yung isa't isa. Gets mo? Gets nyo ba? Parang we're so busy at our home doing our own shit, pero you guys are the one that's reminding us na parang, huy Perlas, kamustahin mo si Dada? Parang ganun. And then you guys show us through the edit, parang by tagging us, whether that be throwback, whether that be like, photos or like gets nyo ba? So parang sabi ni Perlas kaya nga, we have to give them something din. Kailangan mag-bonding din tayo, ganun. Ayun. Clout kong clout, sabi ni Perlas. Yung parang ganun. So, na-touch din ako nung sinabi ni Perlas yan. So, sabi ko, alam mo Perlas, super agree ako dyan. May kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang negosyo. Pero, it's really the fans. It's really the editors at yung mga fans that brings us together at the end of the day. Na kahit sobrang busy ko sa labas, na habang nagsiscroll ako, pag may inedit ng isang baby, na parang, ay oo nga, kamusta kaya si Bricks? Message ko nga. Parang ganun, napapaganon ako. And we see that, and we notice that about each one of your efforts. So, wala, proud din ako kay Perlas nung sinabi niya yun. Parang, di ba, sobrang proud ako kay Pearl. I don't know, I'm so proud of Perlas as in my besties. Kinilig sa friendship. Sa Korea po. Meet and greet ulit. Ayun ang mahirap, B. Yun ang hindi ko kaya, B. Content creation pa. We always support Team Bardagulan. Yes, and I know, and we know na lahat din kayo busy, pero despite that, nagsusupport pa rin kayo. Thank you. Mainit daw sa car mo. Mainit kasi malikot sila. Ay.
Daming reklamo, hindi nga sila nagbayad sa grab car ko, tapos magrereklamo pa ng mainit. Yung isa nga nakalapas pa yung utong. I'm really sorry kung minsan di na talaga ako nakanood sa live siya. Sobrang busy. It's okay, Kuya Elmar. I love you. It's okay, it's okay. Kuhang-kuha mo gigil ni Dada kagabi. Yeah. Hello, Sir Don JR. Thank you. Thank you, Beatrice. O, diba? Tropa daw. O, bakit ka naiinis? O, diba? Grabe, alam nyo ba guys, ang sakit ng... Gagi, namumula yung braso ko dahil kay Chani. Alam mo ba si Chani, sobrang likot ng kamay. Ganon siya ng ganon pag tumatawa siya. Hi, uy Mark! Kumusta? Ganon, sa akin lang ganyan si Chani. Gigil na gigil sa akin si Chani palagi. Ang sakit. Feeling ko kasi chubby ako, no? Ayoko tumabi kay Chani pag nag-bonding kami. Thank you, Weiwei! Hindi pwedeng hindi manghampas. Oo, Miss Donna, it's either mga hahampasin ka niya or yung kamay niya nasa osos ko na ganun. Parang, tapos gustong-gusto niya makita ng ano ko. Sabi niya, anong kulay ng utong ng Koreano? Gusto niya daw talaga makita. Sabi ko, ano ba, bakit alam mo sa utong no? Sabi niya, ang puti mo, Gino, siguro pink yung ganun mo. Sabi ko, ay, mga intrusive, ang puti. Hinuhubad-hubad niya ako talaga, guys. It's not giving. Sounds like Chani. Oh, diba? I'm not lying. Why would I make these things up? Why would I wanna harass myself? Sabi niya, B! Ganun. B! Siguro pink yung utong mo kasi Koreano ka. B, pwede pa tingin? Di ba ako nakakita ng utong ng Koreano? Kaya nga pag makikita kami ni Chani, double layer yung damit ko. O kaya may social distancing. Ang sakit. Tangina. Ewan ko, tas nangahawak siya ng ano. Sobrang bastos. Curious sa lahat sa'yo. Antayin ko yan. Tignan natin kung kaya niyang gawin yan kay Sai. Kikilig yan si Sai. Oh my gosh. Gaganon yan si Sai. Sige nga. Musta po hawak ni Dada sa'yo? Ewan ko ba dyan? Tropa lang daw, pero grabe. Harot talaga yung ano yun. Yung tropa kong yan. Tropa daw, pero nakabantay sa akin. Tain ng tropa yun. Hindi pa nakikita si Chai tsaka si Sunny. Oo, Sai tsaka si Chani. Malas nga eh. Hindi sila, ano... Tagpo lagi, sayang. Oh. All the time. Daming ayuda kagabi. Oh, yes.
Grabe, napagod ako. Kailan mo upload sa YouTube? Actually, ine-edit na po ng editor ko po ngayon yung Vrix Chan episode. Hirap na hirap kami. Dami kong pinatanggal. Actually, na-review ko na yung video. Sabi ko sa editor ko, pre, basta ganito na lang, wala na tayong oras kasi bukas na, Valentine's na bukas. Gusto ko ma-upload natin to bukas ng gabi. Ganito na lang. Tanggalin mo na lang lahat ng name drop. Tanggalin mo na lang lahat ng yung mga kagaguhan ni Chani para hindi siya... Baka mamaya mag-effort pa tayo, tas mamaya papatanggalin niya sa atin lahat ng kabastusan niya. Paano kasi ang tanong ko is, who should pay the first date? Sino magbabayad sa unang date tapos mapupunta sa modta yung usapan? Paano na nga malagkit daw yung modta sa kotse? Paano napupunta sa modta? Oh. Yun ang questions ko. Mga questions ko talaga, ano mas prefer mo sa Valentine's? Mas chocolate ka ba or mas flower ka? Anak daw. Anak daw. Gawa ng anak daw. Putak. Tapos sa dulo sasabihin niya, tanggalin mo yan, hindi ko branding. Hindi mo branding, puro ka nga ganyan sa TikTok. Ikaw nga pinakamaraming beses na ban ata sa TikTok eh. Kayong tatlo nila Perlas at si Pokrat. Anong gagamitin ko dito sa podcast? Pumunta ka pa. Sana nag-video call na lang tayo. Ina mo. Ang dami niya kasi. Guys, kasi gusto ko kayong kiligin. Ayoko mawala yung channel ko. Yung tanong ba naman, gusto mo chocolate? Anong gusto mo tanggapin? Chocolate or flower? Ang sagot sa akin, si Dada naman, Ay. Tapos, tanggalin mo hindi ko branding. Ay, hindi mo branding? Sure ka ba? Ang linis mo siguro sa TikTok, no? Siguro, sobrang linis mo siguro, no? Hindi alam ng mga Chinese, no? Ano akala mo sa mga followers mo? Tanga? Alam na alam nila. Pinapatanggal? As if di natin alam, no? May solo podcast. Guys, wala akong time mag-solo podcast. Dumating sila mga 12 a.m. Natapos kami mga 2 something. Tsaka naawa ko kay Chani, pagod na pagod siya. So hindi ko na pinilit yung solo. Next time na lang, ha? Pero kuha ko yung inis ni... Kawawa kasi si Chani, acidic siya. So pinakain ko na lang siya. Tas sabi ko, pahinga ka muna, pause ka na. Hoping for a quadro podcast. Wala po akong... Kulang yung microphone ko. Pwede paki-PayPal na lang sa akin ng 26K. Guys, alam nyo ba yung isang mic niyan? Hindi pala 35K isang mic niyan. Yung hawak nila, 35K yan. Isa. Mic lang yan walang mic stand. Tas kinakain ni Pat. Opo!
4 lang po yung ganyan ko. Mahal naman. Mahal talaga yan. Pero, alam nyo ba guys, bakit yan yung ginagamit ko? Yung mic? Kasi, yung mic na yan, kahit sumisigaw ka, kahit tumitili ka, yung mataas na pitch, or kinakaya niya yung boses namin ni Pat. Tsaka si Chani. Hindi siya sumasabog, kung napansin nyo. Kasi pag sinisigawan mo yung mic, yung mga mic lapels, yung nakadikit, pag ginaganon mo, sasabog yan eh. Hindi basag, yes. Sabog. Hindi sabog ang audio. Yes. Nababalance niya po. Basta po guys, sobrang gastos mag-content create. Lalo na pag walang production team. Ako kasi gastos ko lahat, as in lahat. Pati editors ko, sinasahuran ko, tapos pati yung computer ng editor ko, ako bumili kasi wala silang computer. Pati editing software, mga Adobe, ayan, sa mga nag-e-edit, alam nyo yan. Kung magkano ang CapCut Pro, Canva Pro, Adobe Photoshop, Adobe, Premiere. Alam nyo yan, magkano yan per year, per month. Thank you, Ed! Sino to? Ed Arqueno. Ay, si Ed pala to. Ed! Pero I feel happy. It's okay. With Sai Podcast, ang ganda. Guys, meron pa akong exclusive content para sa mga subscribers natin dito sa TikTok. Ha? Siguro i-upload ko po mamaya. Upload ko po mamaya. Mahabang long form po siya. Parang YouTube style po siya na ganon. Mga 10 minutes ganon. I-upload ko po. And also, sa Vrix Chance, meron mga subscribers na Vrix Chance. Subscribers ko po dito sa TikTok. Yung mga membership, ganon. Meron din po kayong exclusive content. Hindi siya ayuda lang Talagang may na-shoot po kami na separate content. Yung popping the balloon. Sana wag nyo naman i-copy-paste yung ano ko. Namumulubi na kami kakasubs. Pabigyan nyo na guys. Ang dami kong gastos nung gabing yan. Kahit wala silang DF, magastos din gumawa ng content guys. Let's say, bumili ako ng kape. Let's say, bumili ako ng kape. Let's say, mga nasa 2,000 peso yan. Let's say, yung iba, buti na lang nandun si Dada. Kasi si Dada sinusundo niya Pero yung mga ibang guest, nire-reimburse ko po yung mga transportation nila. So, ang nangyayari is parang nagiging, let's say, 1,200. So, naging 3,200. Kasi yung kape na 2,000, guys, hindi pwede sila lang yung mga kasama nila. Siyempre, PA, ganun. Tapos, pagkain nila, let's say, mga nasa 3K. Ayan, 3K. So, mga nasa 6K na agad yan. Ayan, so, tapos yung biyahe ng editor ko, cameraman, yung mga labor, staff ko, mga nasa 2 to 3K din yan. So kahit wala pang TF or honorarium yung mga guests ko, umaabot pa, pumapalo pa rin ng 7 to 8,000 peso yung every shoot ko guys. Hindi pa po kasama dyan yung electricity kasi todo yung aircon, todo yung ilaw. Mix Lepata. Thank you sa Crystal Rose. Pero do you earn it back from YT? Okay, I'll be very transparent with you guys. Parang ano ba? Yung kaming tatlo nila Perlas, me, Vrix, yung podcast, Paki-podcast. I'm not even, hindi ako nahihiya. I don't need to hide anything. I can show you guys. I don't fucking care. Cause you guys might think I'm earning like millions and millions from this shit, but honestly, this is like a passion thing to me. So, this is my revenue for the past 2 months. Guys, 2 months. Ang dami kong na-upload sa 2 months, ha?
Estimated pa yan, mababawasan pa to. Nakikita nyo yan? Two months. 2 months. 53, 23. Yes, 2 months. All that. Yes, ang liit po talaga. Maliit po talaga. Tapos on top of the 23K na yan, kailangan ko po bayaran yung ano nga. Yun nga, kasi ang trabaho ko, kailangan ko gumastos para kumita. So, I have to pay my editors, I have to pay my cameraman kasi magkaiba yung ano pa. Oo, yung tax pa. Tapos meron pa yung ano, yung transfer fee. Kasi guys, yung estimated revenue, mababawasan yan pag na-transfer sa BDO dollar account. Mababawasan yan ng 3K, 2 to 3K, 10%. Tapos gaganon pag ina-transfer pa. Yes, lugi po ako sobra. Pero I'm doing this for the sake na... Kaya nga guys, maniwala kayo sa akin pag sinasabi ko sa inyo, nagvo-vlog ako, hindi para kumita ng pera, pero gusto ko may video diaries ako. Yung parang after 5 years, after 10 years, malulook back ako na parang, ito pala yung ginawa ko 5 years ago. Ito pala yung kaligaya ko 5 years ago. Ito pa yung kalokohan, di ba? Kasi hindi sila naniniwala eh. Akala nila, hindi pag 1 million subscriber ka, kumikita ka ng kalahating million siguro. Lul, ayan nakita nyo na. Nakita nyo na talaga. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Pag gumagawa ko ng subscriber content, yung may bayad, huwag po kayong magalit sa akin. Oo, mahirap po talaga. Hindi po talaga main source of income ko po ang ano. Ito na naman, hinahanap na naman sa akin si Fiang. Isn't... Yes. Bakit may nagagalit sa'yo? Wala naman po nagagalit. Hi, Kuya Luck! Kaya nga akala ng mga tao, parang million-million ang kinikitaan ko dito. Sa totoo lang, I can show my revenue. I don't care. Ewan ko. Mag-artista na lang. Hay nako, guys. Kahit mag-artista ka. Alam nyo ba, pag artista ka, hindi naman malaki kinikita mo. Mas malaki kinikita ng mga sikat na mga content creator, mga endorsers. Dati nga parang mag-shoot ako sa isang TV station. Parang parang halos mga 23 hours kami mag-shoot. Tapos ang TF ko nun parang 5K. Salamat, Ed. As in, 23 hours. Di ako makaka-uwi. Walang ligo. Ganon. Hindi porkit nasa TV ka, malaki TF mo. Hindi porkit nasa TV ka, yung patas yung TF mo kila Meme Bites, ganon, Ryan Bang. Hindi ganon yun, guys. Alam ni Kuya Luke yan. Magsisimula ka pa nga sa 2222 eh. Hindi naman guaranteed ang kita sa artista, lalo na pag beginner ka pa.
Feeling ko po kahit sinong freelancer po, kahit anong freelancer na trabaho, walang guaranteed. Kaya nga freelancer, yun yung nakakatakot. So it's really up to you. You make your own opportunities. You make your own, revenue, and it's just so scary. So unless you truly enjoy, it's hard. Umiiyak ka din? Hindi po. Sana guest po kayo sa susunod ng meet and greet. Wag na guest, ako na lang mag-host. Para mas masaya. Hello, sorry guys, I will not entertain any questions regarding my business or military or my visa ganon, not because it's controversial, pero in-advise po sa akin na it's not right to talk about it online daw po. Okay? So please refrain from asking anything personal. Bottom line, life is hard, freelance or not. Yes, we all have different struggles. Super. So sad, incomplete. No, I think so sad is a wrong mindset. I think we should be happy at least kahit papano nagkita ang kung sino available. I think that's the proper term. We have to see the cup half full. Sobrang negative at sobrang selfish yung so sad kasi hindi kayo kompleto. Parang, di ba? We should be happy na at least kahit papano nagkita ang mga, kung sino available despite their hectic schedule and kanya-kanyang, busy timeline, Let's celebrate the goods. Not cry about, what we haven't achieved or ganun, no? Bakit wala daw si QD? Si QD nilalagnat po. Yes, nilalagnat si QD. We'll definitely meet QD naman again. Tuloy yan. Hello, Zugar. Pinipilit ko pa nga si QD kagabi. Anong lagnat? Lagnat lang yan. QD ka. Punta ka na. Okay naman, bis. Hello, kay Panda. Tapos si Fukarat naman sabi niya, ito na, nasa airport na, sana all, gumaganon siya. So, naman, everyone is willing. Si Sai naman, may event po siya, tapos may business chu-chu-chu po siya. Noon pa niya Natuloy po ba ang podcast ng Nicolas? Hindi po. Bato Sai wala. Yes, you guys all know naman si Sai, Bato Sai. He's going through something. Pero nag-uusap kami sa Instagram. Nagchat-chat kami. Kinakamusta ko siya, guys. Naiiyak na nga ako pag nakikita ko yung mga post niya. Naalala ko yung nung 2015 nung nawala yung lolo ko. Buti hindi ka natupi kagabi. Sino nagsabi sa'yo hindi ako natupi kagabi? Hindi ba nila na-post? Alam mo ginawa nila sa akin kagabi? Inang mga yan. Alam mo anong ginawa nila sa akin sa harap ng Starbucks kagabi? Siyempre, pag wala si QD, wala din si Erna. Lalo na kung may sakit si QD. Kasi ngayon alagaan pa ni Erna si QD. Alam mo naman, ito si Erna. Very, very caring. I miss Erna.
ganti ka, Jinho. Bahala sila. Ako basta I'm gonna annoy the fuck out of them. Like, lalo na si Dada. Kasi guys, syempre, muntik na nga matupi daliri kagabi. Binatupi talaga ako. Hindi lang daliri. Para akong ginawang dustpan sa... Naka-drawing pa ba egg sa mirror mo? Kailangan ko na ipapa-car wash dahil sa... gusto ko magsabi ng mga masasamang bagay. Kailangan ko ipa-car wash! Si Chani naman i-trigger. Boring i-trigger si Chani. Mas masaya triggerin si Dada. Mas natutuwa ako pag si Bricks yung triggered. Kasi kuha niya yung tawa ko eh. Pag pag nakikita ko yung mukha ni Bricks, pag naiinis siya. Gano'n siya oh. Trigger si Bricks, ikaw ang host next. Kaya nga, di ba? Actually, sinabi nilang dalawang yan na Gino, sana ikaw na lang host sa next kasi kilala mo na yung mga gusto ng mga Bricks chants at alam mo yung mga kiliti nila. Parang gano'n sabi ko. Sure ka ba? Basta walang matutupi sa stage ha. Sana soon with Father Fiel. Hoy, minessage ko kasi Father Fiel nung magpapampangga ako eh. Hindi nga ako na-replyan eh. Baka busy si Father. In God's time. In Father's time. Naging driver. Kaya nga nakakabuisit, di ba? Alam mo, first time ko mag-drive ng dalawa sila sa likod. Kotse ko. Tapos nagagalit pa yung isa. Ayusin ko daw yung driving skills ko. Rate niya daw ako ng 4 stars. Ay, 2 stars. 1 star. Mga walang hiya. Any content plans with Jenny? Yun nga, yeah, actually, I will plan content. Guys, please. One at a time. I'm so tired. I'm so tired. And magastos po, guys. Magastos po. Every content is equivalent to 7,000 to 8,000 peso. Kahit wala silang TF. Pahinga-hinga muna. Yung bulsa ko. Yung katawan ko at least tulog. Kain tulog, okay na. Pero yung bulsa ko. Sensya na, guys. Rate size driving skill. Alam nyo guys, si Sai, magaling naman siya mag-drive. Kaso, ito let me explain once and for all. Kasi ang daming nag-comment dun sa yung pagsigaw-sigaw ko kay Sai. Tapos yung iba dun sa comment section, galit na galit pa kayo sa akin na parang, ay, ito yung mga ayokong type ng driver, yung sinisigawan ka habang nagdadrive. Ganito kasi yun. First things first, kotse ko yun. And second, sabi ko sa kanya, pinipilit niya ako. Namimilit siya. Like, sabi ko sa kanya, okay ako na mag-drive. Gusto niya lang mag-drive. Kating-kati siya mag-drive. Ako kasi, guys, pag hindi ko kotse, ayokong hawakan. Hindi ko, sinong may kotse dito? Pag hindi ko kotse, ayokong i-drive.
Kasi hindi ko gamay yung yung space, yung size. Gets nyo ba? Tsaka ayoko yung, lalo na kapag ka-close ko, ayoko po yung umabot ako ng punto na what if nagasgasan niya. Lalo na kasi nasa Pampanga kami, nasa mga maliliit na kanto kami. What if nagasgasan niya, tas gabing-gabi pa yon guys, mga 10 p.m., 11. Ayoko yung aabot pa kami ng punto na bilang kaibigan na parang, ano ba yan, nagasgasan mo, babayaran mo pa to, kailan mo to babayaran, tapos pag uwi ko, sisingilin ko pa siya. Ayoko umabot ng ganun. Kung may magasgas man lang, gusto ko yung maliko na lang. Ayoko yung magkakaroon kami ng ganun na gasgas. Okay lang sa akin magkakaroon ng gasgas sa kotse ko. Wag lang gasgas sa friendship namin. Kaya mas gusto ko, ako lang hawak sa kotse ko. Hindi sa wala akong tiwala kay Sai. So, umiiwas po ako sa ganung bagay. Gets nyo? Kaya hindi ako nagpapahawak ng kotse ko sa ibang tao. Hindi dahil gold ang kotse ko, hindi dahil sobrang mamahalin ng kotse ko, hindi dahil doon. Pero ayoko yung masisiraan ng friendship ko ng kaibigan ko. Gets nyo? Kasi minsan dun nagsisimula eh. Dun na test ang mga friendships eh. Dun sa mga maliliit na bagay. Na parang sisingilin ko, ano na, akala ko babayaran mo yung ganun-ganun. Gets nyo ba? Umiiwas ako sa mga ganung klaseng circumstances. Ito si Gaga, sinabi ko na sa kanya, Sai, ito kasi yung iniiwasan ko. Sabi niya, hindi mo din promise, I'm a good driver, blah, 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 blah. Tapos, wala ka bang tiwala sa akin? Sabi ko, sige na. Mag-drive ka, sige na. Pero hanggang bahay mo lang ganun. So, pinadrive ko. Tapos sabi ko sa kanya, pero magdahan-dahan ka B, lalabas pa lang kami ng parking lot ng cafe kung saan kami nagtambay. Dapat forward. Naka-reverse yung kotse, may pader sa likod. Naka-reverse, patalikod bigla yung kotse. Kaya ako napasigaw. May pader sa likod namin. May pader. Siyempre napasigaw ako. Hoy! Naka-reverse ka! Kaya ako sumigaw. Gets nyo? Nag-away kami uy. Gets nyo ba? Ngayon gets nyo yung context. Hindi nyo gets? Kumbaga, nagsasagutan na kami ng mga 20 minutes na, wag, ayoko. Hindi, sige na, good driver ako. Sige na nga, mag-drive ka. Tapos, ang first move niya, dapat naka-forward kasi nga naka-park yung kotse ko, may pader sa likod, 'di ba? Gets nyo? Kung may kotse kayo, magi-gets nyo yan. Kung hindi nyo gets, edi wala pa kayong kotse. Dapat paharap yung umandar. Naka-reverse yung niya, patalikod. May pader sa likod namin. Edi ano mangyayari sa kotse ko? Nayupe, 'di ba? Kaya ako sumigaw. Yes, dapat naka-drive mode, hindi reverse. Kaya ako sumigaw dun sa video na yan na sabi ko, hoy! Naka-reverse ka! Parang ganun. Kaya ako sumigaw. Kasi 20 minutes niya akong na-persuade. Tapos ang ending, hindi niya matama yung reverse tsaka yung drive mode. Pero syempre, tsaka si Sai, grabe magtapak ng gas. Kasi guys, ako, safe driver ako. Kaya ko din naman mag-drive ng mabilis. Pero ako, let's say, pagkanto, di ba? Let's say, let's say, kahit maluwag na lugar, tas may mga bahay-bahay, di ba? Yung mga kanto-kanto ba? Kahit walang tao, kahit walang traffic, ang takbo ko lagi, mga 20, mga 30. Lalo na pag madilim, kasi takot ako na baka biglang may tumakbo na aso, baka biglang may lalabas na bata. Alam niyo yung ganun. Kahit walang traffic, 20 o 30 yung takbo ko. Si Sai, pag nakita niyang walang tao, tumatapak siya sa gas na, alam mo yung parang Fast and Furious ba? Ayoko nang ganun. Pag nakita niyang wala, clear yung road ganun, kampante agad si Gaga. Guys, bawal yun. Mali yun.
Ako kasi lagi akong may what if sa utak. Kahit walang traffic, kahit walang rush hour, kahit tulog ang mga tao, kahit maluwag ang kalsada, iniisip ko lagi ang what if situation. Kasi yun ang turo sa akin ni Papa. Ang driving dapat defensive. Like, di ba? You should always stay on the defense side. You should always think of what if. Eh, ito si Sai, ewan ko ba? Pagdating sa driving, nagiging power top. Power top! Ewan ko. Pero gets nyo ba? Ganun ako. Kahit nung time na nagde-drive po kami, mga 11 PM, mga bandang 12 na, so kampante siya, ayoko po ng ganun. What if biglang may lalabas na aso? 'Di ba? What if may lumabas bigla na tao na madilim lang, 'di ba? Kaya dapat 'di ba, magaan lang yung tapak sa gas, yung parang ganun lang. Eh si Sai, maririnig mo talaga yung sabi ko. Alam mo, nag-sorry ako sa kotse ko. Sabi ko, ang tawag ko kasi sa kotse ko, Tele2B. Kasi yung kotse ko po ay territory, Ford Territory. Sabi ko, Tele2B, sorry ha. Kasi ang turo sa akin ni Papa, hindi ko po alam hindi po ako expert mag-drive, hindi po ako expert sa kotse, wala po akong pake. Wala po akong pake sa mga CC, mga ganun. Basta ako, binili ko lang po yung kotse ko kasi sobrang mahal na yung Grab, mga taxis ngayon. Natatawa ako sa kwento mo. Natatawa ka? Ako nga, akala ko mamamatay na ako nung araw na yan eh. Ganun din daw mag-drive si Vrick, sabi ni Chani. Tama. Huy, natatakot talaga ako. Ayoko talaga. Sobra. Ang turo kasi sa akin ni Papa, my dad used to be an engineer in Kia. Which now is same company with Hyundai. Parang isa siya sa head engineers dati sa Kia. Yun yung trabaho ng papa ko dati sa Korea. So sabi ni Papa, pag tumatapak ka ng engine, yung gas, lalo na pag automatic daw yung kotse mo, dapat hindi ka biglaan na tapak agad na, ganun. Hindi yung ganun daw. Dapat onti-onti. Dapat ganun. Yung parang palakas ng palakas. Hindi yung biglaan daw. Like manual. Eh si Sai, sabi, Hoy! Kaya ako sumisigaw, sabi ko, Sai, may isang masisira ngayon. Ako, ikaw, o yung kotse ko. May isang masisira, promise. Ano gusto mo? Sisirain kita? Sisirain mo buhay ko? Or sisirain mo yung kotse ko? Hindi kasi dapat ganun yun. Kaya ako sumisigaw. Chill, daddy, chill. OA mo? OA kung OA. OA kung OA. Basta ako ang nagbayad sa 1.3 million kong kotse. Ako, mahalaga ang buhay ko. Marami akong tinutulungang tao. OA kung OA. Wala akong paki. Walang OA sa pag-iingat. OA. At least buhay. Your car, your rules. Yes, honestly. Guys, kaya nga kaka-renew ko lang yung driver's license ko. 10 years, no accident history. Pag may accident o kaya violation history ka, hindi ka i-renew ng 10 years. Ako, renew 10 years. Itong taon lang. Kaya ba yan? Ngayon sabihin mo, OA ako. 10 years ang renew sa akin. Wala akong violation itong 5 years. And I had my hindi pala 5 years. I had my driver's license since 2012. 2012 hanggang ngayon wala akong aksidente. Wala akong violation pala.
Trudy, kasi alam ng iba yung feeling na kapag driver talaga. Oo, mahirap talaga. Yung nag-OA kasi na yun, walang car. Hindi, pero kasi OA naman talaga ako, Chris. Pero dapat OA ka talaga. OA ako sa pag-iingat, pero hindi ako nagpapanik. Hindi ako mapanik na driver. Yun yung pangit. Hindi ako mapanik. Kalmado lang ako pag ako yung nakahawak sa steering wheel. Pero how to kalmado pag si Sai ang nakahawak sa steering wheel? Nakakatakot talaga si Sai. Si Sai nakangiti pa naman. Na, tapos sobrang arte. Gusto niya, 'di ba yung kotse ko may, alam niyo ba yung Bluetooth car mode? Ano tawag doon? Yung sa screen lalabas yung touch screen, lalabas yung Waze. Yung Waze. Ako kasi guys, medyo matangkad. Yes, CarPlay. Ako kasi medyo matangkad ako, guys. Medyo matangkad ako. So, pag naka-CarPlay ako, mapapatingin ako ng ganun, pababa. Ako, ayoko nang tingin ako ng tingin ng pababa. So, ang ginawa ko is, bumili na lang po ako ng phone stand para ganun lang yung tingin ko, parang ganun lang. Hindi ako yuyuko pa. Gets nyo ba? Para hindi ako ma-accident. Para habang nakatingin pa rin ako sa Waze, yung peripheral vision ko nakatingin pa rin sa road. Kasi matangkad ako guys, tsaka mababa yung kotse ko. Hindi ko pa afford yung mga malalaking kotse. How I wish, 'di ba? Parang so, imbis na gaganon-ganon ako, si Sai gusto niya, Muding, we have to use your CarPlay. Gusto niya dun daw. Sabi ko, ito, dito ka na lang mag-phone stand. Ayoko, gusto ko CarPlay. Inis. Di nag-CarPlay ako. Na-save ko pa yung device niya. Nagda-drive kami, biglang nag-disconnect yung CarPlay. Alam mo anong ginawa niya? Sabi niya sa akin, bakit ayaw kumana yung CarPlay? Nag-hazard kami. Dahil lang nag-disconnect yung CarPlay. Alam niya naman yung daan. Alam niya naman yung pauwi. Yung daan pauwi. Nag-hazard kami para lang i-connect ulit. Ang gagawin niya lang naman is Spotify. Pwede naman sobrang arte, di ba? Nasa NLEX kami, nagpapalit siya ng kanta. Sabi ko, eyes on the road! Eyes on the road! Ayoko ng kantang yan. Nagpapalit siya, nasa NLEX kami. NLEX! OA kung OA. Wala akong paki. Nasa NLEX. But he is cute. Wala pong connect sa pagiging cute niya. Ang mali. Bakit ka magpapalit? Ay, wala pong connect ang pagiging cute niya sa pagiging yung ganun mag-drive. Saan ka natuto mag-drive? Sa lang? Sa Gapo. Subic. So, sige. Cute si Sai. Pogi si Sai. Anong connect? Pag nasa kabaong ba? Anong silbi? Dapat mag-ingat. Lalo na si Sai. Kasi siya pa naman yung taga Bulacan na laging nag-NLEX, nagsa-Skyway. Diba? Dapat turuan nyo siya ng yung tama. Oo, kabaong ka talaga. Higa ka talaga sa kabaong. Kung ganyan ka mag-drive, yung Spotify, magsuswitch ka ng ayoko si ganon. Gusto ko si SZA. The song is not slaying. Uy,
pag ikaw talaga na slay ka ni Lord, kakapalit ng kanta sa gitna ng NLEX, tanga. Di ba? Parang, hindi talaga. NLEX is a highway, guys. Lahat ng kotse ang takbo 90 to 100 kilometer per hour. Guys, pag sa NLEX na aksidente, hindi na yan aksidente. Death na yan. Hindi na yan, nabangga ako. Wala na yan. So parang ako na yung nag-overthink para sa kanya. Sabi ko, Sai, ganito ka ba mag-drive lagi pag papunta ka ng Manila? Uy, huwag kang ano ha. Noted, sa'yo na lang ako sasaktan. Parang mali. Guys, yung pagiging daldal, yung pagiging ganun ko, guys, hindi yan from galit or hate, ha? It's because I care for my friend. It's because I care for Sai. Hindi lahat pwedeng gawing joke yan, guys. Hindi yan pwede joke. Oo. Tapos, ako, what I do is, pag balikan ako from Subic, kasi 'di ba minsan yung mama ko tsaka papa ko nasa Subic, 'di ba? Ay 2.5 hours. 2.5 hours to 3 hours away ang Subic. Pag pumunta ako ng Subic, tas pagpabalik ako, pag inaantok ako, hindi ko na pinipilit. Hindi ko pipilitin. Mag-stop over muna ako dun sa ano yun, may parang safe, I forgot the term. Basta yung roadside, tapos mag-idlip muna ako ng kahit 10 minutes. Yes, bay. Yung parang ganun. Be a responsible driver, and I never do drunk driving. Hindi po ako nagde-drunk drive ever. Kahit tipsy, never. I'm always against that. Bahala kayo. OA kung OA. I'm so sorry. Ayokong gawin yan. I mean, pag yung kotse ko nasagasaan, that's one thing. Pero what if, di ba, dahil sa mali mo, nakuha mo ang buhay ng isang tao, tangina, paano mo yan babawiin, di ba? Mag-sorry ka na lang? Tanga, di ba? No, hindi yan pwede. Hindi pwede ganun, di ba? Kung nabangga ko lang kotse ko, go. Shit, sayang pera, tanga ko. Mawawala lisensya ko. Pero paano kung nadamay mo ang ibang tao, 'di ba? Hindi na pwede yan. Ayoko talaga. That's murder. Kaya kunwari pag nag-drive ako, tas alam ko may inuman. I mean, pag may unting parang alak ba, ang gagawin ko is, if flush out ko talaga, magso-sober muna ako ng mga 3 to 4 hours bago ako ulit mag-drive pa uwi. And I'm not gonna drink to a point na parang yung, hindi ko kaya, natatakot ako. Yes, marunong din po ako magmotor, marunong din po ako magbike, marunong din po ako mag-ice skate. Guys, I love sports. Marunong din po ako mag-skateboard. Akala nyo talaga ako, no? Puro makeup, ganun, puro Barbie. Hindi ako ganun. Na-try mo na ba 12-hour driving? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang 12-hour driving. Mahina po ako sa long drive. Ano po advice mo sa mga may DL na? What's a DL na pero may anxiety? Driver's license na. No. Wala. You have to fall from the bike to learn how to ride a bike. Pero of course, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Just follow the rules.
Thank you, Miss Ellie Rose. Magkaibigan lang po ba ang Brixian? Magkaibigan lang daw po. Pero tinutupi ako pag lumalapit ako. Galing, di ba? Yan ang friendship yan. Ang Nicholas po. Tropa lang daw, di ba? Is very genuine friend. Sabi ni Perla. Nico is very genuine. Oh my gosh, like Nico is like so genuine. Sabi ni Pearl. Sobrang. Kahapon nagkita kami. Di ba nagkita kami? Si Perlas, English ng English. Sabi ko, Pearl, kulang na lang ang tawag ko sa'yo, Patricia Bores. Nag-collab lang kayo ng isang vlog. Patricia Bores? Mag-order siya. Kuya, like, what's your best seller here? Oh my gosh. May ipis sa likod mo. Hindi po ako natatakot sa ipis. Thank you po, Miss Yan. Guys, I have to go na. I have to go na. 4 p.m. po yung ganap ko. May farewell po ako sa aking kaibigan who is leaving to Australia. Tapos pag uwi ko, i-continue kong edit dun sa yung Bricks Chan episode for tomorrow. May jowa ka na po ba? Wala pa akong jowa. Bye-bye! Thank you sa time nyo, guys. Maraming salamat po. Kuya Gino, nakita na po kita sa Taguig. Kaso nahihiya po ako lumapit sa'yo kasi baka sungitan mo ko. Sige, huwag ka na lumapit. Bahala ka na dyan. Ang dami mong... Paano kita susungitan? Excuse me. Mukha dyan, bahala ka dyan.